Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. This is Three Sisters All About Foods. Welcome po kayo sa aming munting YouTube channel. Ngayong araw po ay muli po kaming mag-share sa inyo ng isa na naman pong negosyo tips. Ito po ay ang paggawa ng pork dumplings. Pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming munting YouTube channel, ay wag po ninyong kalimutang mag-subscribe at pakihit po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga upload naming video. Nag-upload po kami 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At wag na po natin itong patagalin. Ito po yung mga ingredients na ating gagamitin sa paggawa natin ng pork dumplings. Ground pork o giniling na baboy, pichay bagyo, hiniwa lang po natin ng maliliit, shrimp o hipon, chinap lang din po natin yan ng maliliit. Ito pong ating Knorr liquid seasoning, sesame oil, garlic powder, ground black pepper, granule seasoning, rice wine, dahon ng sibuyas o spring onion, fish sauce, oyster sauce, pork cubes, at ang gyoza wrapper o dumpling wrapper. Bukod po dyan ay gagamit tayo dito ng tubig at ng kunting asin. At ito naman po yung listahan ng ating kumpletong sangkap kasama ang sukat ng bawat isa. Next step na po tayo. Ang una po natin gagawin, i-mash po natin itong ating pichay bagyo. Lagyan po natin ng kunting asin at saka po natin durugin. I-mash po natin siya. Gamit po kayo ng plastic disposable gloves para to make sure na malinis po yung pagpuproseso natin habang minamas natin itong ating pichay bagyo. Pwede po kayong gumamit dito ng repolyo o ng cabbage. At ganito po yung gusto nating mangyari dito sa ating pichay bagyo. At i-rest po muna natin ito ng mga 10 minutes. Set aside po muna natin. After 10 minutes po, next step na po tayo. Pagsamasamahin na po natin dito sa isang mixing bowl itong ating mga ingredients. Una po nating ilagay itong ating ground pork. Yan. Sunod po nating ilagay itong ating shrimp o hipon na hiniwa po natin ng maliliit. Yan. Simutin po natin para walang may masayang. Sunod po nating ilagay itong ating garlic powder. At sunod po nating ilagay itong ating ground black pepper. Pwede pong ground white pepper ang inyong gamitin. Kung mayroon po, mas better po yon. Yan. At isunod po nating ilagay itong ating granule seasoning, pampasarap. Itong ating rice wine. Alternative po itong ginamit ko, rice wine po ito. Pwede po, much better po yung cooking wine. Ayan. Pagkatapos, ito pong ating pangpaalat, imbis na asin po yung ating ilinalagay, ang ilalagay po natin ay fish sauce. Para po sa akin, nagbibigay po ito ng kakaibang linamnam.
At sunod po natin ilagay itong ating spring onion o dahon ng sibuyas. At itong ating pork cube para lumabas po yung buong lasa ng ating pork. Durugin lang po natin para madali siyang mag-mix mamaya sa ating mga ingredients. At isunod na po natin itong oyster sauce. Magdadagdag po yan ng kakaibang sarap dito sa ating pork dumplings. Yung iba po kasing mga version ng pork dumplings, wala siyang oyster sauce. At sunod po nating ilagay itong ating sesame oil. Sa paglalagay po ng sesame oil, gamit po tayo ng sukatan. Kasi po, hindi po pwedeng mag-overpowering o mapadami itong ating sesame oil. Ayan, kunti lang po siya. Mga 1 teaspoon lang po. At sunod na po natin ilagay itong ating Knorr liquid seasoning. Kunti lang po yung ating ilagay dito. Gamitan din po natin ng sukatan. Mga 1 tablespoon lang po. At ang huli po nating ilalagay, ito pong ating minash kanina na pichay Baguio. Yan. At atin na po siyang haluin o i-mix. Gamit ang ating kamay, magsuot lang po tayo ng disposable plastic gloves. Ayan. Kamayin po natin ito. Para sa akin po kasi mas maganda pag kinakamay kasi talagang napipil natin yung paghahalo natin dito sa ating dumpling mixture. Ayan, at i-mix lang po natin ito gamit ang kamay ng mga 3 to 5 minutes to make sure na nahalo po nating mabuti yung lahat ng ating mga ingredients. After 5 minutes po, ayan, ready na po itong ating pork dumpling mixture. Pwede na po natin itong i-wrap sa ating gyoza wrapper o sa ating pork dumpling wrapper. At ito na po, i-wrap na po natin itong ating pork dumplings. Ito po yung ating gyoza wrapper. At ito naman po yung ating mixture. At ito po yung tubig. Ito po yung magsisilyo sa ating wrapper mamaya. Ayan, kuha lang po tayo ng isa. Ayan, tapos may scooper po tayo dito para magpantay-pantay yung kanyang dami. Pero para mas ma-secured po natin, parang empanada, gamitan po natin siya ng tinidor. Ayan. I-press po natin dito sa kanyang mga gilid. To make sure na secure yung ating filling sa loob. Ayan po, ito po yung ating pork dumplings. At same procedure lang po hanggang sa maibalot nating lahat itong ating pork dumpling mixture dito sa ating gyoza wrapper o sa ating dumpling wrapper. At ito na po yung ating pork dumpling. Ayan, parang empanada style po yung ating pagkarap. At ready na po ito for steam. Steam na po natin. Ayan, ito po yung ating steamer at magsapin lang po tayo ng dahon ng pichay Baguio para hindi po dumikit yung ating pork dumplings. Ayan. At lagay na po natin.
At ito na po, nailagay na po natin sa steamer itong ating pork dumplings. Steam na po natin ito ng mga 12 hanggang 15 minutes. After 12 minutes ng ating pag-steam dito sa ating pork dumplings, ito na po siya. Ayan. Wow, luto na po siya. At hintayin po muna natin siyang mag-cool down ng kaunti. At ito na po yung ating pork dumplings. Luto na po siya. Tikman na po natin ito. This is my favorite part of my vlogs. Ayan, tikman na po natin. Ayan, sausaw po natin. Ito po yung soy sauce, vinegar, at ang hot chili oil. Ayan. Sausaw po natin. Tikman na po natin. Ang sarap po. Wala po itong halong bola. Baka sabihin nyo po kasi ako nagluto kaya sinasabi ko masarap. Pero masarap po talaga. Yung lasa po nung hipon, nung baboy at saka nung ibang mga ingredients nagsama-sama. Plus yung sausawan po natin, ang sarap. May black vinegar siya, soy sauce at saka hot chili oil. Ang sarap po. Pwedeng-pwede nyo po itong subukan dyan sa inyong mga lugar. At dito naman po natin isawsaw sa kabila. Ito po, medyo maanghang po ito. Yan. Perfect. Napakasarap. At hanggang dito na lamang po ang aking video sa araw na ito. Sana po ay may natutunan kayo at muli pong may na-share ako sa inyo sa araw na ito sa paggawa ng pork dumplings. At nagpapasalamat nga po pala ako dun sa mga nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat at gantihin nawa ng Panginoon ang inyong kabutihan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video sa araw na ito, ay mag-like, mag-share, at mag-iwan po kayo ng comment. Kahit ano pong klaseng comment, positive, negative, or mga suggestion, ay malugod po naming tatanggapin yan sa ikagaganda ng aming munting YouTube channel. At umaasa po ako na magkikita-kita po tayong muli sa mga susunod kong video or vlog. Maraming salamat po sa Diyos.